Higpitan ang pagbabantay sa mga junket, pogo at cryptocurrency. Yan ang naging panawagan ng isang House leader kaugnay sa umano'y laundering scheme sa ransom money sa kasong pagdukot at pagpapatay sa negosyanteng si Anson Ke at driver na si Armani Pabilio. Ang detalye ihahatid ni Jap Regala. Isang seryosong banta sa pambansang seguridad. Ganyan inilarawan ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang umano'y paglonder sa ransom money na ibinayad sa Anson Ke kidnapping slay case. Ayon sa mambabatas, hindi na lamang ito tungkol sa ransom, kundi isang malawakang krimen na umaabuso na mismo sa financial system ng bansa. Base sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP, aabot sa 200 million pesos ang ransom money na dumaan sa dalawang junket operators, Nine Dynasty Group at White Horse Club, bago ito inilipat sa mahigit 10 e-wallet na pawang nakarehistro gamit ang peking pagkakakilanlan na kalaunan ay ipinasok sa cryptocurrency platform. Dagdag pa niya, hindi na dapat maging kampante ang bansa dahil nakasalalay dito ang ating soberanya, pambansang seguridad at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, pinuri ni Barbers ang PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Romel Francisco Marbil para sa matagumpay na pagtukoy sa money trail at pagbunyag sa komplikadong money laundering scheme. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.